Magandang araw. Alam niyo bang masalimuot na pangyayari ang mga naganap sa panahong ito? Sa simula'y pagtatayong muli ng nawasak na muog, ang mga nasalantang nilikha na digmaan at ang alaala ng mga nasawing mahal sa buhay, ay mga pangitaing nagpapabuntong hininga, ang mga kabiguan ng pangarap, ang kalupitan ng nagdaang sigwa, at iba pang masasaklap na karanasan ang namalasak sa katha. Halika, dumako tayo sa kaligirang kasaysayan na natupad ang pangakong pagbabalik ng mga Amerikano sa Pilipinas noong 1945. At sa ika-4 ng Hulyo taong 1946, isinauli ng mga Amerikano ang kalayaan ng mga Pilipino. Sa mga panahong ito, naging balakid ng Pilipinas sa kanyang pagsasarili ang ekonomiyang naapektuhan ng digmaan. Tila naging mapaghangad sa makukuhang gantimpala ang mga manunulat ng panahong ito. Bago pa sumulat ng anumang akda ay inaral muna kung aling pahayag kaya ang magbabayad dito ng malaking halaga. At alam niyo bang isa rin sa naging kapansin-pansing pangyayari sa panitigang Pilipino sa panahong ito ay ang pagsulpot ng mga kabataang mag-aaral sa larangan ng panunulat? Mga naging ulirang manunulat na Amerikano ay sina Ernest Hemingway, William Saroyan, John Steinbeck. Sila ang nagbigay ng mga sumusunod. Muling sumigla ang panitik ng mga Pilipinong panahong ito. Ang halos naging paksa ng mga akda ay tungkol sa kalupitan ng mga Hapones, ang kahirapan ng mga pamumuhay sa ilalim ng pamamahala ng mga Hapones, ang kabayanihan ng mga gerilya at iba pa. Nabuksan muli ang mga palimbangan ng mga pahayagan at mga magazine tulad ng Liwayway, Bulaklak, Ilang-ilang, Sinagtala at iba pa. Nagkaroon ng laman at hindi salitang tugma lamang ang tulang Tagalog. Buti-buting tauhan ang mga pangyayaring batay sa katotohanan at mga paksaing may kahulugan ang mga maikling kwento. May mga nobela rin na mamalasak subalit binabasa ng mga tao bilang libangan lamang. Ang pagkagiliw ng mga tao sa pakikinig ng bigkasan ng tula ay higit kaysa rati. At pinagdadayo ng pulupulutong ng mga tao sa ang pakikinig sa sinumang nagbibigkas. Tila naging mapanghangad ang mga kumukuhang gantimpala ang mga manunulat ng panahong ito sapagkat bago sumulat ng anumang akda ay inaalam muna nila kung ilang pamahayagan kaya ang magbabayad dito ng malaking halaga. Gaya pa man ng hindi rin natin tahasang masasabing walang-wala ng sinumang nagtataglay ng pag-ibig sa sining at ng panulat. Ang muling pagsigla ng panitikan sa Ingles. Ang muling pagsigla ng panitikan sa Ingles ay isang mahalagang usapin sa larangan ng panitikan. Maraming bagong manunulat at takda ang lumilitaw, nagbibigay ng bagong sigla sa pagtatalakay sa mga kwento at sa loobin sa Ingles. May mga bagong pananaw at forma ng pagsusulat na naglalaman ng kakaibang mga tema at pagsusuri sa lipunan. Ang ganitong pag-unlad ay isang patunay na patuloy ang pag-evolve ng panitikan sa Ingles, na nagpapakita ng kakayahan ng wika na mag-adapt at magpahayag ng iba't ibang realidad at karanasan ng manunulat at mambabasa. Bilang patunay, narito ang ilang halimbawa ng mga bagong manunulat at akda nagbibigay ng bagong sigla sa panitikan sa Ingles. Number 1, The Hate You Give ni Angie Thomas. Ang nobelang ito ay naglalarawan ng karanasan ng isang batang babae na saksi sa pamamaslang ng isang kaibigan ng pulisya. Binibigyan din ito ang mga issue ng rasismo at karahasan sa lipunan.
na nagdudulot na malalim na pag-usisa at pagtutok sa mga suliranin ng kasalukuyang panahon. Pangalawa, Normal People ni Sally Rooney. Ang akdang ito ay naglalarawan ng komplikadong relasyon ng dalawang kabataan sa Ireland. Tumatalakay ito sa mga issue ng pag-ibig, kahirapan at mental health sa paraang nakaka-relate at nakabuluhan sa mga mambabasa. Pangatlo, The Underground Railroad ni Colson Whitehead. Isang nobela na naglalarawan ng pagtakas ng isang babaeng alipin mula sa mga estado ng KKK sa pamamagitan ng Underground Railroad. Ipinapakita nito ang iba't ibang anyo ng diskriminasyon at pakikibaka sa kabila ng mga sistemang umiiral. Ang mga nabanggit na akda ay ilan lamang sa maraming halimbawa ng mga bagong manunulat at akda na nagbibigay ng bagong perspektiba at sigla sa panitikan sa Ingles. Ito ay nagpapakita ng kakayahan ng panitikan na maging daan upang maipahayag ang mga mahalagang kwento at issue sa ating lipunan ngayon. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa atin na makilala at maunawaan ang mga kasalukuyang suliranin at perspektiba sa pamamagitan ng pagbibigay boses sa iba't ibang sektor ng lipunan gamit ang muling pagbibigay sigla sa panitikan ng Ingles. Ano nga ba ang Timpalak Palangka? Ang Timpalak Palangka o Don Carlos Palangka Memorial Awards for Literature ay tunay na isang mahalagang institusyon sa larangan ng panitikan sa Pilipinas. Ito yung pagkilala sa mga natatanging manunulat at kanilang mga akda. Ang timpalak na ito ay hindi lamang nagbibigay ng prestihiyosong pagkilala kundi rin ay nag-aambag sa pag-unlad at pagyabong ng panitikang Pilipino. Ang mananalo sa Timpalak Palangka ay nagkakaroon ng plataporma upang maipakita ang kanilang talento at ang kanilang mga akda ay naging bahagi ng kayamanan ng ating pambansang literatura. Bilang pagbibigay patunay rito, narito ang isang halimbawa ng isang akda na nanalong sa Timpalak Palangka at nagbibigay halaga sa ating panitikan ay ang Bata, Bata, Paano Ka Ginawa ni Luwalhati Bautista. Ito ay isang kilalang nobela sa panitikang Pilipino. Ito ay isang makabuluhan at mapanlikhang akda na tumatalakay sa mga isyu ng kababaihan at pamilya sa lipunan. Ang pagganap sa pelikulang batay sa nobelang ito ay nagbibigay ng iba't ibang pananaw sa mga tema ng pag-ibig, kalayaan at pagiging ina. Ang ganitong uri ng pagkilala ay mahalaga upang patuloy na maipromote ang sining ng pagsusulat at upang maipasa ang mga kwento at kaalaman sa susunod na henerasyon. Hindi ko siya nakikita ngayon, ngunit sinasabi nilang naroon pa siya sa dating pinagtuturuan. Sa walang pintang paaral lang, una kong kinakikitaan sa kanya. Naroon pa siya at nagtuturo ng mga kalamang pang-aklat at bumubuhay ng isang uri ng karunungan sa kanya ko lamang tutuhan. Lagi ko siyang iniuugnay sa karektan ng buhay, saan man sa kagandahan, sa tanawin, sa isang isipan o sa isang tunog kaya. Nakikita ko siya at ako'y lumiligaya. Ngunit walang anumang maganda sa kanyang anyo at sa kanyang buhay. Siya ay isa sa mga pangkaraniwang guro noon. Walang sino mang nag-ukol sa kanya ng pansin. Wala sa kanyang pananamit hanggang sa paraan ng pagdadala niya ng mga pananugutan sa paaralan, walang masasabing anumang pangkaraniwan sa kanya. Siya tinawag naming lahat na si Mabuti. Ang salitang iyon ang simula ng halos lahat ng kanyang pagsasalita. Iyon ang pamalit sa mga salitang hindi niya maalala kung minsan. Mabuti, ang sabi niya. Mabuti naman umabot tayo sa bahaging ito. Mabuti, mabuti. Sa isang tagong sulok ng silid-aklatan, pinilit kong lutasin ang aking suliranin sa pagluha. Doon niya ako natagpuan. Mabutit may tao pala rito, wika niyang ikinukubli ng pag-aagam-agam sa narinig. Tila may suliranin. Mabuti sana kung makakatulong ako. Ibig kong tumakas sa kanya at wag nang bumalik pa kailanman. Napatda ako
na napaupong bigla sa katapat na luklukan. Hindi ko alam na may tao rito. Naparito ako upang umiyak din. Nakababa ang kanyang mga paningin sa aking kandungan. Maya-maya ba'y nakita ko ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tinanganan niya ang aking mga kamay at narinig ko lamang ang tinig sa pagtatapat sa suliraning sa palagay ko'y siya ng pinakamabigat. Nakinig siya sa akin. At ngayon, sa pagligoy ko sa pangyayaring iyo'y, nagtataka ako kung paano napigil niya ang paghahalakhak sa gayong kamusmus na bagay. Si Mabuti naging isang bagong nilikha sa akin mula ng araw na iyon. Sa pagsasalita niya mula sa hapag, pagtatanong, sumagot sa pagngiti niyang mabagal at mahiyain niyang mga ngiti sa amin. Narinig ko muli ang mga yabag na palapit na sulok na iyon ng silid-aklatan. Ang sulok na iyon, iniiyakan natin, ang sinabi niya ng hapong iyon. At habang tumataginting sa silid namin ang kanyang tinig sa pagtuturoy, hinuhulaan ko ang dahilan ng pagtungo niya sa sulok na iyon. Hinuhulaan ko kung nagtutungo pa siya roon. At sapagkat natuklasan ko ang katotohanan iyon tungkol sa kanya, nagsimula akong magmasid, maghintay ng mga bakas ng kapaitan sa kanyang sinasabi. Ngunit sa tuwina, kasayahan, pananalig, pag-asang taglay niya sa akin. Pinuno siya ng maririkit na guni-guni ang aming isipan. Hindi siya bumabanggit ng anuman tungkol sa kanyang sarili sa buong panahon ng pag-aaral namin sa kanya. Ngunit bumanggit siya tungkol sa kanyang anak na babae, sa tanging-tanging niyang anak, ng paulit-ulit. Hindi rin siya bumabanggit sa amin ng kailanman tungkol sa ama ng batang iyon. Ngunit dalawa sa mga kamag-aral namin ang nakababatid na siya hindi balo. Walang pag-aalinlangan ang lahat ng bagay at pangarap niyang marikit. Isinasalaysay niya sa amin ang katabilan niyon. Ang paglaki ng mga pangarap niyon ay nabubuang layunin niyon sa buhay. Minsan, tila hindi namamalayang nakapagpapahayag ang aming guro ng isang pangamba, ang pagkatakot niyang baka siya hindi umabot sa matatayog na pangarap ng kanyang anak. Sa akin, ang bawat pagbanggit na iyon ay nagkakaroon ng kahulugan sapagkat noon pa may nabubuo na sa aking isipan ang isang hinala. Sa kanyang magandang salaysay ay nalaman ang tungkol sa kaarawan ng kanyang anak niyang 6 na taong gulang na. Susunod na taoy, siya'y magsisimula ng mag-aral. At ibig ng guru naming maging manggagamot ang kanyang anak at isang mabuting manggagamot. Nasa bahaging iyon ng pagsasalita ng aming guro ng isang bata sa aking likuran ang bumulong. Gaya ng kanyang ama. Narinig ng aming guro ang sinabing iyon ng batang lalaki at siya'y nagsalita. Oo, gaya ng kanyang ama, ang wika niya. Ngunit tumakas ang dugo sa kanyang mukha habang sumisilay ang isang pilit na ngiti sa kanyang labi. Iyon ang una at huling pagbanggit sa aming klase, ang tungkol sa ama ng batang may kaarawan. Matitiyak ko noong may isang bagay ngang mali siya sa buhay. Mali siya ng ganoon na lamang. At habang nakaupo ako sa aking luklukan, kumirot ang puso ko sa pagnanasang lumapit sa kanya. Tanganan ng kanyang mga kamay, gaya ng ginawa niya ng hapong iyon sa sulok ng silid-aklatan, at hilinging magbukas ng dibdib sa akin. Marahil makagagaan sa kanyang damdamin kung may pagpatapatan siyang isang tao man lang. Ngunit ito ang sumipit sa pagnanasa kong iyon. Ang mga kamag-aral ko nakikinig na walang anumang malasakit sa kanyang sinasabi. Oo, gaya ng kanyang ama. Habang tumatakas ang dugo sa kanyang mukha. Pagkatapos may sinabi siyang hindi ko malilimutan kailanman. Mabuti. Gaya ng sasabihin nitong Fe. Iyon lamang ang nakaranas ng mga lihim na kalungkutan ang maaaring makakilala ng mga lihim na kaligayahan. Mabuti. At ngayon, magsisimula sa ating aralin. Natiyak ko noon gaya ng pagkakatiyak ko ngayon na hindi akin ang pangungusap na iyon, ni sa aking pagsasalita, ni sa aking mga pagsusunod ng umagang iyon, habang unti-unting bumabalik ang dating kulay ng kanyang mukha.
Muli niyang ipinamalas ang mga nagtatagong kagandahan sa alilin-nalin sa panitikan. Ang karektan ng katapangan, ang karektan na pagpapatuloy anuman ang kulay ng buhay. At ngayon, ilang araw lamang ang nakaraan, buhat ng mabalitaan ko ang tungkol sa pagpanaw ng manggagamot na iyon. Ang ama ng batang iyon, marahil ay magiging isang manggagamot din balang araw, ay namatay at naburol ng 2 gabi at 2 araw sa isang bahay na hindi siya tirahan ni mabuti at ng kanyang anak. At naunawaan ko ang lahat. Sa hubad na katotohanan niyon at sa buong kalupitan niyon ay naunawaan ko ang lahat. Ang maikling kwento ng Mabangis na Kamay at Maamong Kamay. Nagising kay Batling Kulas, sang simbuyo ng isang kamalayan, na tila siya nagtatayo ng pantayog ni kamatayan, na habang kinakapal sa luwad ay nagkakahugis sa katotohanan, kaya malimit na mula siya sa pagmamasid sa kanyang anak. Sa di mawaring pagkabahala sa dinaranas na buhay nito, sa pagtitining sa kanyang kalooban na makabuo ng isang pasya, kung nararapat sumuko sa simbuyo ng kamalayang iyon. Mainit na ang sikat ng araw. Naghahakot ng basura ang kanyang anak sa tambakan sa may puno ng tulay. Tinoon niya ang kanyang paningin sa buka at katawang naliligo sa nangingitim na pawis at sa panlalapad na pangbahagyan ng maangat sa lupa samantalang hila-hila ng bata ang isang malaking tiklis ng basurang nag-iiwan ng nagalimpuyong alikabok. Naghiyawan ang ilang batang naglalaro sa pampang ng ilog-ilugan. Arya ito, sumayaw ka Arya ito, kumanta ka Arya ito. Ayaw mo? Ito yo, pak, at pinulan si Arya nito ng pukol. Sasayaw na, kakanta na. Binitiwan ni Arya ito ang tiklis at sumayaw siya. Tila namumutok na barilis ang katong pag-ewang-kewang sa pagbaba, pagtaas ng mga balikat at pag-imbay ng mga kamay. Ang bilog ng mga matang animoy palawit ng isang orasang pandingding. Kung midababala ang hating gabi, ay palipat-lipat sa magkabilang sulok. Siya isang laroang may kweldas na pinapakilos ng walang patumanggang pangarot ng kanyang papwa bata. Humihingal na ang kanyang anak. Nahapuhap ni Batling Kula sa isang pamalo sa tabi ng kanilang hagdanan at hinabol niya ang mga batang nangangasikar remote ng takbo. Bumagtas ang mga bata sa tulay at hindi na sumunod si Batling Kulas. Nang balikan niya si Arya Itoy, nakatutop sa muka ang 2 bisig. Hindi po ako, sila. Nasingit ni Arya ito sa pagkakapuwang ng kanyang mabisig na napalis ang mga nambuboska at napangisil siya. Ngising naging walang gatol na halakhak. Umiiling na tinungo ni Batling Kula sa harapan ng kanilang bahay. Tumalungkov siya at pinanood si Arya ito samantalang tinataas ang tiklis sa gabay ng tulay. Nakakadalawang takot na si Arya ito. Nais siyang sawatain ang kanyang anak, ngunit nagbabangon sa kanya ang isang pagtutol. Kayong batid niyang mapanganib magtapon ng basura sa ilog-ilugan sapagkat pumuputi na ng buhay sa kanilang puok ang magkasaping trangkas at iti. Isang ligo ng walang patlang ang nihatid na patay sa libingan sa lungsod, bunga ng tila ibig kumalat na salot. Isang araw lamang ang pagitan ng pagkamatay ng 2 anak ni Aling Bestrang. Nakatira sa ibayo ng ilog at di ilang senidad ang nakita niyang dumadalaw sa bahay-bahay at binobomba ng agwa pinasada ang mga pook na marurumi. Natitigadig na rin siya ng usap-usapang tila kolera ang kumakalat na sakit. Narinig niya ang labusaw na maruming tubig nang idaog ni Arya ito ang laman ng tiklis. Maghapong maghahakot ng basura ang kanyang anak. Maghapon, nagtungo rin si Batling Kulas sa lumang papag sa silong ng kanilang bahay. Napawid at nahiga siya. Hindi niya lumana ang mga insektong nagmumula sa mahulingnig at nangangamoy ng paligid at sumisigid sa kanyang balat. Iniwawaksi niya sa isipan ng bagay sa kanyang anak. Ngunit sa kanyang nakalipas ay namakabo siya ng isang matarungang pasya, makatarungan. Hindi magkamayaw na sigawan ng mga tao. Pak! Sapukin mo. Sige pa, sa bodega. Sa panga. Pak! Dumaan. 1, 2, 3,
4. Panalo na si Batling, kulas. Panalo. Nakaibis na siya ng ring. Ay natutulig pa rin siya sa sigawan. Aba, hindi na yata gigising. Napatay yata. Hindi na huminga. Si Moro, napatay ni Batling, kulas. Pinagdiwang nila sa Manila Hotel ang kanyang panalo. Nang umuwi sila ay kasabay niyang dinating sa kanilang tahanan ng eksang pahayagan. Namatay ni Batling, kulas si Moro. Ngunit lalong matunog sa kanyang balita ng hilot. Anak na lalaki, kamukhang kamukha mo. Isinabisik niya ang sanggol. Sumibol sa kanya ang isang luwalhati sa kapirasong buhay na nagmumula sa kanya. Mabuhay, anak ng kampyon. Ito ang kahalili ko, amang kampyon. Anak ng kampyon, Benito, Benito, Benito ang ibibigay kong pangalan sa aking anak. Isusunod ko sa tunay na pangalan ni Moro, bilang pagunita sa aking nagniningning na tagumpay. Ngunit isang biro yata ng langit sa kanilang mag-asawa. Nagkasakit ang kanilang anak. Isang uring sakit sa utak na pumipinsala sa mga mata at nagpapalambot sa laman at kasukasuan. Kaya wala pang 1 taon si Benito ay minamasahe na niya. Tinutudyo siyang madalas ng kanyang manager na Amerikano. A boxing champ starts young, sabi nito. Pangiyas lamang ang kanyang panugon kaya pasundong kasusundo sila, hindi pa rin nakakapagtalan si Benito gayong nasa kalikutan na. Pinatingnan niya ang bata sa isang dalubhasang manggagamot na siyang tumiyak na nagkaanak siya ng luno sapagkat malabis na ininda ni Benito ang karamdaman. Gumuho ang kanyang pananalig sa maaari pang magawa ng tao. Sumama silang mag-asawa sa banal na paglalakbay sa Antipolo. Namata kay San Pascual Bailon. Nagtulos ng kandila at nagdasal ng palod sa Quiapo. Sa mga santa-santong pinipinta kasi, isinamo nila ng paghimalaan ng kanilang anak. Wala ring pinagbago si Benito. Ang pag-asa sa may wagang pangyarihan, nasaan? Muli niya nasumpungan iyon sa payo ng isang matandang babaeng magkakandila. Sa mga tuwid po, kung di ako magbo-boxing, magbabago ang aking anak? Yan ang totoo, mama. Masamang hanap buhay ang boxing. Biro bang kalakalin mo ang iyong kalapitan at lakas? Biro bang halos patayin mo sa suntok ang iyong kalaban dahil lamang sa salapi? Nagunita niya si Moro. Ang mga luha tinanakit sa mga mata ng asawa at anak ni Moro. Sa kauna-unahang pangyayaring tinugon niya ng no ang kanyang manager nang itakda ang lalong malaking pakipagsagupa niya sa ring. Hindi na siya maglalaro ng boxing. Ayaw na niya maging kampyon. Ayaw na niya. At nakapagtatala naman si Benito. Nakakalakad. Noong mamamatay ang kanyang kabiyak, ay walang sukat tumingin sa kanyang anak samantalang nagbubuhat siya ng mga sako ng asukal sa pinaglilingkurang pintungan. Lumabo ito sa lansangan. Lumabo ito sa walang katiyak. Kaya tumitigas-tigas ang mga buto, ang mga laman, ngunit inaabadi ng mga kapitbahay at pinansagang area ito ng mga kapwabata. Lumikha sa kanyang kalooban ng isang katutuwang pagtutol ang mga pang-ayon na yaon sa kanyang anak. Nang isang malupit na pagkabag, gumising sa kanya ng simbuyo ng kamalayan. Tila siya nagtatayo ng bantalig ni kamatayan, na habang kinakapal sa luwad ay nagkakahugis sa katotohanan. Noong mamamatay ang kanyang kabiyak, ay walang sukat tumingin sa kanyang anak samantalang nagbubuhat siya ng mga sako ng asukal sa pinaglilingkurang pintungan. Lumabo ito sa lansangan, lumabo ito sa walang katiyak. Kaya tumitigas-tigas ang mga buto, ang mga laman, ngunit inaabadi ng mga kapitbahay at pinansagang area ito ng mga kapwabata. Lumikha sa kanyang kalooban ng isang katutuwang pagtutol ang mga pang-ayon na yaon sa kanyang anak. Nang isang malupit na pagkabag, gumising sa kanya ng simbuyo ng kamalayan. Tila siya nagtatayo ng bantalig ni kamatayan, na habang kinakapal sa luwad ay nagkakahugis sa katotohanan. Isang hating gawi din naman niya ang mukha ng kanyang anak. Naghihilik, dinantay ang kanyang mabigat na kamay sa leeg. Hindi na makahinga, hindi na. Bigla niyang inangat ang kanyang bisig. Tila nalimpungatang nagbangon at nanaog. Tinungo ang isang poste sa tabing daan at sinuntok. Dugo ang nabilad ng buto ng kamao sa nagninisnis na balat. Sinusi niya sa dibdib ang pagkahabag na malipin sa kanya. Pagkasuligis sa kanyang isip,
ang patuloy na pagkatakas sa pag-uusig ng katutuwang budhi. Maling pumikit si Batling Kulas. Tumatama sa kanyang mukha ang sinag ng araw na naglalagos sa butas ng bubong at siwang ng sahig. Humawak siya sa gilid ng papag. Namula ang kanyang kamao sa pagkapit ng mga daliri. Narinig niya ang kaluskos ng mga paa ng mga salidad na sinusundan ng mababagal na hakbang ni Arya Ito. Kumakanta-kanta pa si Arya Ito. Tumigil ang kaluskos sa paanan ng sirang tulay, samantalang mahinang nahatid ng hangin sa kanyang mga tainga. Silaban mo, Arya Ito. Iyon ang atumpok. Hale, at nang hindi kumalat ang sakit. Mabuti pang inutil, may silbi. Nagtindig sa Batling Kulas. Hindi niya tinanaw ang pangkat ng tauhan ng kalusugang bayan. Gaya ng nakaugali ang pag-inom, humingi siya ng alak sa tindahan ni Chiquito. At tinungga, susuray-suray na nagbalik siya sa kanyang lumang papag at muling nahiga. Nagising siya na wala na ang mga taong nagtutupada, sumasabo na ang mababagsik na lamok mula sa pinamumuga ng ilog-ilugan. Nakauwi na ang mga sanidad sa silong ng ilang kapitbahay, ay nagsisiyapan na mga sisiw, nangangasabsab ng mga baboy sa tabi ng pakainan. Naginat siya. Nangangalam na ang kanyang sikmura. Tiningala ang kanilang pamingalaan, subali na sulyapan niya ang malaking katawan ni Arya Ito. Nakalatag sa sahig at walang kakilos-kilos, pumanhik siya. Inaapoy ng lagnat si Arya Ito. Nilipat niya sa kabayanan at tinabihan. Pinagbasa niya sa pagilik at tinunan niya ang kanyang nakasiklop na mga kamay. Nasa parang iyon ay waring naibalanggo niya ang kabangisan. Ang pagpupumiglas, nagkahulugpos din ang mga daliri ng kanyang kanang kamay. Napapakuyom. Nagbangon siya at tinungo ang pasugalan ng tandang pruto. Nang muwi siya ay noong nagmamadaling araw, wala sa bahay si Arya Ito. Hindi na sumayad sa hagdanan ng kanyang mga paa sa pagmamadali. Waring nilundol ang kanyang dibdib. Patakbo-takbo siya sa loobang tahimik na tahimik. Matangi sa malakas at sunod-sunod na pagtawag. Yan ang, Arya Ito, anak ko, anak ko! Kumutob sa kanya kung saan dako maaari matagpuan si Arya Ito. Napadalas ang kanyang mga paa. Hindi man niya lubusang mogisan sa karimla ng aninong kumikilos sa ibabaw ng malaking gunto ng basura. Sa may puno ng tulay ay lumutang sa katahimikan isang tinig ng muhuni-huni. Natiyak niya na sa tambakan ng kanyang anak. Nagtumuli siya at halos padaluhong na inagaw niya kay Arya Ito ang hilaw-hilang tiklis at kinasumbulot ng basura. Umuwi ka, Ito. Umuwi ka, nilalagnat. Demonyo, demonyo, impyerno. Sa pagkabigla ni Arya Ito ay pinaloy siya ng isang putol ng kahoy. Tumama ang pamalo sa pilat ng noon ni Batling Kulas. Ligayo ng pakikipagsugupa niya kay Moro. Pumutok ang pilat at humilam ang tumigis na dugo sa kanyang isang mata. Sa sangiglap ay napalugpos niya ang isang ubos kaya suntok na kinatumbawang ni Arya. Ito sa tabi ng tiklis. Naramdaman niya ang kasiyahang umali sa kanya nung mapatay niya sa suntok si Moro. At makaraan iyon ay natulad siya sa isang namulat sa isang nakakahindik na bangungot. Hindi na huminga ang kanyang anak. Tinakasan siya ng lakas at sumuko ang kanyang mga tuhod sa bigat ng kanyang katawan. Napalood siya tila nag-uusal ng isang mataos na dalangin ay maamong-maamong pinalong si Arya. Nilukuban sa mga bisig ng kanyang dibdib. Unti-unti nabuhay ang kanyang paligid, umalingaw-ngaw ang mga yabag at sigawan ng dumalong mga kapitbahay. Ngunit hindi rin siya nagtaas ng muka. Patuloy na minamasdan niya si Arya Ito. Ang mukhang bahagyang nasisinaga ng bagong umaga at ang pasa sa puno ng leeg. Siya lamang ang nakakatalos niyon. Siya lamang? Nabasag ang luha sa kanyang mga mata. Danariwa sa kanyang puso ang walahating naramdaman niya noong unang sandaling isinabisig niya ang pagkasanggol ni Arya Ito. Nagkurong si Batling Kulas. Ang maikling kwento ng planeta, buwan at mga bituin. Umaapaw sa luningning ang gintong himlayan. Ang gintong himlayan niya at ni Cleopatra. Hindi batid kung nakapikit o nakadilat pa. Nang imulot ni Cesar ang mga mata ay nakalatas na siya sa isang matigas na himlayan. Hindi niya kilala ang mga tao at pook. Ngayon na napabalikwa si Cesar, nahagip din niya ang matandang babaeng umiiyak sa tabi ng higaan.
Tinitigan na lamang ni Cesar ang mga kasuotan at sa diwa ay nagtibay na nasa pugad siya ng mapangyarihang kaaway. Nagbalik sa kanyang gunita ang isang matandang pinaniwalaang iniwi ng panahon at naging sangkap ng kanyang pagkatao. Ha, ha, ha. Ako'y si Cesar, ang dakilang mandirigma, at ang mga kaharap ay natilihan at tila nagtatanong sa isa't isa. Nababaliw na, ang bulungang nagpalipat-lipat, ang babaeng tumatangis ay lumapit. Anak, hindi mo ba ako naaalala? Huwag, huwag, tili ng isang magandang babae. Ngunit ang mapawi ay naipalo na ng isang lalaki ang tukod ng bintana sa ulo ni Cesar. Natauhan si Cesar na nakagapos na ang buong katawan at malabong-malabo ang diwa. Nagmulat siya ng may isang matandang babaeng nakaupo at malapit sa durungan, at kaharap ang isang matandang lalaking may mahabang balbas. Narinig niyang nabanggit nila ang meding-meding. Lumapit ang matandang lalaki at sinalat ang iba't ibang bahagi ng katawan upang ibalik ang pansin sa kanyang mga mata. At sa sandaling hindi inaasahan, siya ay pumalan lang sa taas. Sumibat ang kanyang diwa sa kalawakang namumutiktik sa mga bituin at buwan sa mga kometa at planeta na nagtataglay ng mga larawan ng nagbubukidkid at ng hindi mandirigma. Nagising si Cesar nang wala ng gapos at natunghay sa ina at sinugod ng yakap at ang mga babaeng may mahabang buhok ay dumating. Meding ang kanyang tawag at saglit pa'y nasa bisig niya ito at pinugpog ng halik sa pisngi, sa leeg, sa buhok, sa dibdib, sa labi. Umiiyak at dumadalangin na mapapasalamat sa may kapal.